at segment CD. So, at segment CD, okay, same pa rin, no? Kasi fix, no? Okay, so, MCD is equals to 2EK. Okay, medyo mabibili tayo ng space dyan. Yan. Okay, multiplied by 2 theta C plus theta D. Okay, minus 3 psi. 3 psi. Then plus FEM. Okay, wala palang FEM dito, no? Ayan. Then, MDC is equals to 2 AK multiplied by 2 theta D plus theta C minus 3 psi. Okay? Then, alam naman natin, ang theta D natin is 0 kasi fixed tong point D natin. Okay? Ayan. Okay? Then, ito, 0. Okay? Then, yung 2EK natin, solve natin dyan. 2EK is equals to 2 times 200 gigapascal times 10 raised to 3. Then, multiplied by 600 times 10 raised to 6 over L. Ang L natin is 4.5. So, 4.5 times 10 raised to 3. Ito ngayon yung ating 2EK. So, history na lang. Yan. Yan. Gawin natin siyang 4.5. Okay, so 53,333.333 kilo Newton meter. Okay, so simplify na natin to. Okay. So MCD, so simplify na kagad natin. This is 53, then 333.333, then multiplied by 2 para sa theta C. Okay, so 10,000, okay, 100. 106,666.666 666 theta C. Then minus, okay, 3 psi. So, multiplied by 3, multiplied by psi. Ang psi natin dito is ito, 0.0067. Yan. So, 1,071. Okay, so 1,072 na yan. So, 1072. Okay, ito na yung ating equation number 5. So, yan. So, 6 ang equation talaga natin dito actually. Kasi 3 segment eh. So, NDC. Okay, sorry. Napagbaliktad ko pala to. Yan. Di pala yan ang 0. Ang 0 natin dyan is yung theta D. Yan. Okay. So, theta C na lang. Okay, so, wala naman siyang dito, coefficient. So, ito yung 53. So, 333.333 theta C. Then, minus, parehas lang, 1072. And, ito na ngayon yung ating equation number 6. Yan. Ang dami. Okay, so, paano natin masolve itong mga to? Okay. So, syempre, gamitin natin yung joint B. Di ba sa mga previous problem natin, ang ginagawa natin yung joint natin sa gitna is merong equilibrium in terms of moment. Ibig sabihin, yung dalawang moment doon is yung summation nila will be equivalent to 0. So, dalawang joint natin dito, that is joint B and C. So, pagkasamahin natin yung MBA, MBC, saka pagkasamahin natin yung MCB and MCD. Okay? So, I think hindi ko na rin kailangan pang i-drawing yung free body diagram sa joint B. Okay? So, at B, yung ating summation of moment dyan must be equals to 0. Okay? Para masatisfy natin yung equilibrium. Okay? So, MBA clockwise, no? Plus MBC clockwise din. Oops. Is equals to 0. Ayan. So, MBA natin, ito. Ayan. So, 666.666 theta B plus 86.4 plus NBC. Ang NBC natin is ito, equation number 3.
Ayan, 80,000. 1, 2, 3, theta B, plus 40,000, theta C. Then, okay, may minus pa pala, no? Minus 600 is equals to 0. So, simplify lang natin. Pagsama-sama natin yung theta B. Then, pagsama itong dalawang constant. Okay. So, 666.666 plus 80,000. Okay. So, okay. Ano daw? 146. So, 146,666.666 theta B plus 40,000 theta C is equivalent to, okay, so positive 86.4 minus 600. So, negative yan. Okay, then i-transpose natin sa kabila. So, positive 513.60. Yan. The next, at C. Okay. So, at C, yung ating summation at moment C is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, parehas lang yan ulit. Okay, so, okay, lagyan natin ito. Uy, kalimutan yung equal sign. Yan. Okay. So, yan siya. Para tipid sa space. Okay. Where MCB plus MCD is equals to 0. Okay, ang MCB natin, nasan ba yan? Ito. Equation number 4, then equation number 5. Kasamahin natin. Okay, so 40,000 theta B plus 80,000 theta C minus 600 then plus yung wait lang ito pala, sorry kasi ito yung angular displacement pala natin dito, yung ating palang chord angle na psi is positive kasi nag-rotate pala siya ng clockwise, pero dito ang rotation kasi niya is counterclockwise, no? So yung ating psi 1 is positive, yung ating psi 2 is negative pala, sorry. So ito niyan is negative. Yan. So ngayon ito magiging siyang positive. Ito. So kung negative to, positive pala to. Yan. So importante 'yon. Okay? So okay, plus sana MCD. Ito yung equation number 5. So 106,666.667 theta C plus 1072 is equals to 0. So simplify natin. Okay. So 40,000 theta B. Okay. Plus, okay, mag-add ka lang naman ng 80,000 dito, no? So 186,666.666 theta C is equals to, so 1072 minus 600, so positive, then transpose natin, magiging negative. So negative 472. Ayan. Okay, so shade natin ang dalawang equation na to. So, ang dalawang equation na to, ito gagamitin natin para makapag-solve ng theta B and theta C. By what? By elimination. Okay? Okay, so by elimination, or pwede rin naman substitution kung gusto nyo mas mahaba, okay? Masasolve natin yung theta B and theta C. So, by elimination, yung ating theta B is equivalent to, tayo ng mode. So, simultaneous, simul equation, yan. Ilang unknowns, dalawang unknowns, okay? So, theta B, 146,666.666. Theta C is 40,000. Then, 513.60. Okay, then, sa equation number, yung pangalawang equation, that is 40,000.
then 186,666.666, then negative 472. So, check natin kung tatama yung ating theta C and theta B. Ayan. Okay, so, di pala kaya, no? Times 10 raised to negative 3, no? So, that is 2, 3, dalawang 0, okay? So, 0.00445. So, 0.00445, and that is radians. Okay, so, positive. Okay, so, tumama naman tayo. Then, next, negative. Okay, negative 0.00, okay, 35. Okay, or 348. And ang ating theta C is equals to negative 0.00348 radians. So, yung nasa, nasa book ko, okay, yung nabili kong book is, 0.00444, then 0.00345. So, okay lang yun. Magkalapit pa rin. Okay? So, shade natin. So, ito yung ating theta B and theta C. Yan. So, ang haba, di ba? So, wala nang problema dyan kasi meron tayong theta B para dito sa MAB and MBA. And meron na rin tayong theta C para sa theta C ito sa MCD and MDC. And theta B and theta C para sa BC and CB. Okay? Okay. So, kung elimination, kahit ano naman dyan sa dalawa yung eliminate natin, eliminate natin yung theta C. Okay, so ang gagawin natin dito, yung ating equation na to, i-multiply natin ng 1 over 40,000. Then ito naman equation na to, i-multiply natin ng 1 over 1/8. Sorry. Kung positive to parehas pala, ay gagawin natin, negative na lang yung isa. So, negative 1 over 186, 666.666. Ayan. Okay. So, ito niyan, 146, 666.666 over 40,000, 1, 2, 3. So, 3.667. So, 3.667 theta B, and yan is positive theta C is equals to, okay, so positive, no? 513.6. Okay, so 0.0128. 0.0128. Then ito niyan, ito. So, ano na lang, alpha A over 186, 666.666. Then, lagyan natin negative. So, ilan to? 40,000. 1, 2, 3. So, negative as, okay, sobrang liit pala, no? So, negative 0. Ilan? 214. 214 theta B. Then, yung theta C natin, magiging negative theta C is equals to, okay, calc, negative 472. So, 0. Liit. Okay. So, 0.00. 0.002. 529. 529. Tama ba? 25, 29. Okay. Ayan, then, ipag-add lang natin sila para ma-cancel out yung theta C. Okay, then, masosolve na natin yung theta B. So, ang theta B natin is equivalent to, okay, 0.0128 plus 0.002529. Then, answer divided by yung summation nito. Ang summation nito is 3.667 minus 0.214. Ayan, so masolve natin yung theta B. Ayan, 0.000. Ayun, lumabas na yung 0.00444. Ayan, sa atin, 0.0045. Kasi ang ginawa natin, gumamit tayo nung tawag dito, ano ba yun? Two equations with two unknowns using yung mode ng ating calculator. Kaya, ganyan yung lumabas. So, anyway, okay lang din naman. So, 0.00444 rad. Then, sa atin i-substitute yung ating theta B
para ma-solve yung theta C. So, saan natin pwedeng substitute kahit saan dito sa dalawa? Huwag na rito kasi maraming numbers eh. Dito na lang sa simplified equation. Okay, so, ilan yan? So, negative 0.214 times 0.0, sorry, times 0.00444. Okay. Then, sorry. 0.002529. Then, it's transpose natin maging positive 0.214 multiplied by 0.00444. Yan. So, positive yan. Then, divide natin ng negative. Magiging negative. Ayan, 348 pa rin naman to. Ayan, pares pa rin na 348. So, negative 0.00348. Alright, ayan. So, nag-okay tayo rito. Okay, pares lang yung nakuha natin. Okay? So, ayan. So, since meron na tayong theta B and theta C, masasolve na natin yung mga moment natin. So, ngayon, i-copy natin yung mga equation. Kasi hindi ko memorize. Ayan. Yung ating i-store na lang natin, okay? 0.00445 connecting alpha A. Then, ang ating theta C is negative 0.00348. This is alpha B. Okay, so 333.333. So, alpha B is alpha A. Theta B is alpha A. Then, minus 86.4. Okay, so 61.693. So, positive. Tumama naman tayo. 61.693. Tama ba? Sorry, 93 pala. 61.933. So, this is kilo Newton meter. Okay, next. Okay, ito. Papat natin ng... Okay, so multiply natin pala ng ano yun. Ng 2 na lang. Multiply natin ito ng 2. Yan. So, 210. Sorry. Nagkamali. Okay. I think iba yung nangyari doon. So, multiply natin ng 2. Ayan. Oops. Okay. Sorry. Plus pala to, no? Ayan. Ayan. Plus. So, 383. So, positive 383.067. 383.067. So, positive pa rin nakuha natin. Okay. The next, MBC. So, dalawa na to. So, 80,000, 123, theta A, plus 40,000 of theta C, then minus 600. Okay, so negative 383.20 kilo Newton meter. Tama ba? Okay. Then, ito naman, pagbabalik rin lang natin. Okay, so ito niyan is okay, yung 80,000 is yung theta C. Then ito naman is yung 40,000 para sa theta B. Yan. Okay, then minus 600 pa rin. Wait lang, minus 600 pa rin ba dapat yun? Yes. Yan. So, 700.4 lang Tama pa. Kasi yung binamit natin Wait lang. Yes. Ano pala to, no? Akala ko kasi katulad nito na FEM. FEM pala to. Ito pala is psi. Sorry. So tama lang. Okay. So 700.4. So negative 700.4. So yung nasa reference book natin is 698. So na rin, near pa rin sa sa 700. Check naman natin sa kabila. 106.666 theta C, that is alpha B, plus 1072. Ayan, so 700.8. So pares pa rin. So 700.8 kilo Newton meter. Then ito niyan is 333.333 theta C, that is alpha B, plus 1072. So 886.4. Ayan, 886.4. So malaki na yung yung difference nung
mga naging moment natin dahil dito sa theta B and theta C. Kasi ito 3, 4, 5 sa kanya, ito naman 4, 4, 4. So malaki na yung naging difference. Pero almost magkakalapit pa rin naman. So tama pa rin naman tong nagawa natin. Okay? So next, yung rotation. So since positive ang MAB, so tama lang na siya ay clockwise. Okay? Then ang MBA natin is positive, so tama pa rin siya na ay clockwise. So next, ang BC natin is nag-negative. So dapat ito ay clockwise. So sabihin siya dapat ay counterclockwise. So next, ang CB natin is clockwise, no? So positive ay negative ang nakuha natin, no? So dapat siya ay counterclockwise. Yeah. Then ito, MCD, positive pa rin, so clockwise. Then positive pa rin to, so clockwise. And tumama pa rin tayo kasi ito yung BA natin at BC must be equal, okay? Pero magkaibang rotation para maging equilibrium. Ganun din sa CB and CD. Equal pa rin sila pero magkaiba sila ng rotation. So tama pa rin sila. Equilibrium yan, okay? Ayan, so nakuha na natin yung moment from A to D. Ayan, okay? So try naman natin i-drawing yung kasi mahirapan tayo mag-drawing ng ng elastic curve kapag wala yung yung moment diagram eh. Anyway, meron naman tayong kahit pa paanong guide yung ating theta B and theta C. Try natin i-drawing. Oops. Okay. Ayan. Okay, so ito yung ating horizontal axis. Ayan. Then, lagyan natin yung mga tangent line. So, ang theta B natin is positive. So, ang rotation niya is clockwise. Ayan. Ayan. Okay, so this is tangent B. Then, ang ating tangent C is counterclockwise kasi negative eh. Ayan. Counterclockwise. So, tangent C. Ngayon, lagay natin yung mga rotation niya. So, ito niyan yung ating theta B. And ito naman yung ating theta C. So, ito niyan, positive. Then ito, negative. Okay. Kung ganito yan, ibig sabihin, aangat to dito. Okay? So, ibig sabihin, ito, gaganto siya. Aangat siya ng paganyan. Ayan, aangat siya. Then, ito, mag-i-smell siya ng paganyan. Ayan. Then, ito, aangat din siya. Ayan. Then, babalik niya dito. Okay, so yan, ito yung kanyang elastic curve. So, ginamit natin yung ating theta B and theta C para malaman natin kung paano magro-rotate yung ating BC and CD, kung papasok ba or pababa or pataas. Okay, ganun din dito sa ating AB. Okay? Ayan siya. Meron tayong elastic curve kahit paano. Ayan, so this is our example number 4 for the analysis of beams under slope deflection equations.